Kaya siya nagingit-ngit daw po sa galit. Ito raw kasing si Kevin ay sumobra naman yata sa pagiging close sa kanyang mga kakilalang mga babae. Ayon kay Ellie, okay naman daw na maging friend yung boyfriend niya na si Kevin. For as long as hindi naman daw ganun ka-OA. Aba, teka lang. Gaano ba ka-OA at gaano ba ka-close yung ka-close kaya nagngingit-ngit na sa galit itong si Ellie ng Manila na makakausap po natin ngayon. 29 years old. Magandang tanghali sa iyo, Ellie. Magandang tanghali din po, Kuya Boy. Ano bang mas gusto mo, L or Ellie? Ang tamang pronunciation po ng pangalan ko is L. Di L. L tayo. Doon tayo sa L. Okay. L, eto na nga tayo. Ang sabi mo, okay lang naman na maging friend. Meron ka ba mga particular friends na pinagseselosan dito kay Kevin? Yes po, meron po. Nako, bakit? Kwento. Well, marami po siyang friends na babae and super close po nila na to the point na pag may problem po yung kaibigan niyang babae, pinupuntahan niya po mismo sa bahay nila just para lang pong masolusyonan yung problem niya. And then, minsan po, yung mga friend niyang babae, kailangan ng ganito-ganito, nagpapabili ng ganyan. And yung boyfriend ko naman po, one call away lang po, bibili ng ganyan just for her. So, parang maling gawain na po yun since kasi may relasyon po kami. Ganun. Okay. Magkakaroon ba ng diferensya kung sakasakali na gagawin ng boyfriend mo na si Kevin yung mga pabor na hinihingi ng kanya mga friend na babae o girlfriends, okay, kung magpapaalam muna siya sa'yo? Kuya po, sa akin naman po, okay lang naman po. Pero wag naman po yung parang napapadalas na po kasi palagi yung mga friend niyang babae na ganun yung ginagawa sa kanya. Siya naman po, sige lang po ng sige, gawa lang po ng gawa. So, parang ako, wala nang limit yung, hindi niya na alam yung limitation niya sa ginagawa niya. Ang sabi mo kanina, mga friends niyang babae. Okay, mga friends niyang babae. So, we're not just talking about one person, two persons. Ilan? Ilan ba ito mga to? Yung friends niya po na ngayon is nasa 6 po. 6 na humihingi ng pabor sa kanya on a regular basis. Ganyan. Yes po. Yung po yung mga friend niya before nung college, high school. Barkada na mga kababaihan. Okay, pero meron din naman siya syempreng set of friends na mga kalalakihan. Yes po, meron naman po siyang mga lalaki na circle friends. Okay. Sige, nagsiselos na nga mga kapatid, itong si L dahil sa medyo napapadalas na yung mga pabor na hinihingi sa kanyang boyfriend. Nakakaabala ba sa oras ninyo, para sa oras ninyo together, yung paghingi-hingi ng pabor ng mga friends niya? Sometimes, Kuya Paul, kunyari magkasama po kami ni Kevin. Poy. Kuya Poy. Sorry po. So, magkasama po kami. May times po na magkasama po kami ni Kevin and then bigla po mag-chat sa kanya yung kaibigan niyang babae and then parang wala po siyang pakinamdam na ma-hurt ako sa ginagawa niya. Aalis na lang po siya bigla. Talaga? Bibili ng... Yes po. Bibili ng ano? Pero may papabili ng ganito. Just, for example, may emergency yung kaibigan niyang babae. Well, understandable naman po yung emergency pero magkasama po kami nung time na yun. So parang hindi niya po iniisip yung nararamdaman ko nung time na yun na umalis siya dahil lang dun sa... Dali, anong klase bang emergency yan? Baka kailangan naman kasing bumili ng catapres at meron nag-high blood pressure. Ha? Parang ano lang po, may like fat, like mga food, parang mga ganun po, Kuya Poy. Pagkain. Emergency. Yes, pagkain. Ano yung bumababa na sugar nung kaibigan niya? Maintindihan ko kung ganun, ha? Kung merong problema, kung medyo diabetic na. Oo, talagang ano. Pero, bakit ba napapadalas yung utos? Nandyan lang rin ba sa paligid ninyo nakatira yung mga friends niyang ito? Yes po, along Manila din po nakatira yung mga friends niya. Sige.
Ganito muna, no? Dahil nasa kabilang linya naman natin, si Kevin, tanungin natin kung bakit ganun na lamang. Yung kanya rin syempre pag-attend sa kanyang mga barkada kahit nung bago pa kayo nagkakilala. Tama? Barkada niya na ito mga to bago pa kayo nagkakilala? El? Yes po. Oh, yun. Kevin, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Oo, ay nako, etong si girlfriend mo na si El ay nagseselos dahil masyado ka raw mapagbigay sa mga pabor na hinihingi ng mga girlfriends mo, hindi yung mga girlfriend na jowa, ang mga friends mong babae. Oo, hindi medyo nakakalimutan mo na raw yata siya. Opo, Kuya Poy. First of all, Kuya Poy, para sa akin kasi, hindi kasi masama na tumulong sa kapwa lalo na pag nangangailangan. Ako po kasi, Kuya Poy, may ideology kasi ako na pag yung babae nangangailangan, kailangan tulungan. Ano-ano ba yung mga ibinibigay mo mga pabor? Kasi hindi lang naman isa, hindi lang dalawa. Marami pala. Oo, set of friends mo ito, Kevin, na parang pinagsisilbihan mo naman din. Opo. Actually, Kuya Poy, hindi lang po set of friends. Majority talaga ng mga babae tinutulungan ko. Lalo na pag nangangailangan sila ng pera, hindi mabigay ng jowa. Kasi ako, Kuya Poy, talagang equality talaga Gusto ko na yung kailangan ng mga babae. Kailangan Gusto ng ko mga kababaihan. nasusupply. Opo. Yung po yung ko, Kuya Poy, ideology ko. Kasi yung panahon ngayon, yung mga babae po kasi hindi natitreat ng maayos. Kaya ako po yung nag-ano nun. Oo. Ayan. Alam mo, ano bang gawa mo sa buhay, Kevin? May lending business po kami, Kuya Poy. Yun. Family business po namin yun. Oh, yun. Okay. During your free time, ano bang pinagkakaabalahan mo? Pag free time po, usually nag-ano talaga ako sa crypto, lahat basta sa financial. Tapos sa business din namin, nag-supervise din ako. Okay. Then pag may free time talaga, nakikipag-meet talaga ako sa jowa ko. Pero minsan po talaga ko di kaya ng puso ko Na pag may nag-chat ng mga friends, kailangan ko ng pera. Talagang kailangan mag-send na talaga ako sa GCash. Okay. I-access ko yung mga banks ko. Ang sabi mo, Kevin, kayo ay may lending business. So, itong mga dinadala mong pera, natural, lending business yan. Business, tinutubuan. Yung mga kaibigan mo ba ay tinutubuan mo rin? Actually, wala po. Kasi mga kaibigan ko po kasi talaga sila. Paano ka naging magaling na supervisor sa lending business ninyo? I mean, syempre, kahit na friend kita, konti lang naman 'di ba? Meron talagang allotted na na percentage ng tubo para sa family business niyo. Sabi mo, family business niyo, hindi mo naman yan solo business. 'Di ba? O kailangan maging responsable ka rin doon. Pero kanina, kaya ko nga tinatanong kung bakit, kasi baka pwede pagka-absent ako pwede ka ba para sa mga pangangailangan ng mga tao? Masyado kang matulungin, Kevin. Oo, at wala pang tubo. Okay, walang tubo yan, Pero hindi. Ganito lang naman din yung masasabi ko sa'yo, Sabi nga ni El, there was one time na iniwan mo siya, magkasama kayo, just because merong emergency kuno, yung isa mong kaibigan. Ano bang dinala mo? Pagkain? Pagkain yung dinala mo Sabi ni El. Tama ba, El? Ano po kayo, Poy? Pagkain at gamot po. Pagkain at gamot. Why? Wala ba siyang kasama sa bahay? Wala ba siyang miyembro ng pamilya na malapit sa kanila? Hindi ko na po siya natanong Kuya Poy about doon. Siguro naghingi na lang siya ng tulong sa akin dahil nakita niya, alam niya kasi talaga na gano'n akong tao. Na hindi ako tumatanggi. Okay. Sige. Okay, El, ito naman ang pagkakataon, para mas maipaliwanag mo dito kay Kevin, ano ba yung pangangailangan mo rin bilang girlfriend at ano yung punto de vista o yung point of view mo sa kung paano nga na i-handle din nitong si Kevin yung friendship niya doon sa kanyang mga tinutulungan na friends naman. Alam mo na mga friends, walang mali siya dyan, Nawawala, kumbaga parang feeling mo ba, El, ay naaabuso na rin itong boyfriend mo nung iba niya mga friends?
Yes po, Kuya Poy. Yun. Tingin ko po naabuso na siya ng mga kaibigan niya. Eto na ang pagkakataon. Sabihin mo na kay Kevin, mag-usap kayo. Kevin, makinig ka at pwede ka rin naman sumagot, of course, kay Elle. Go Okay ahead. po. Hi, Kevin. So, ang point of view ko lang naman kasi, parang di mo alam yung limitation mo, knowing na we've been together for 40 years. Somehow, parang feeling ko, naiiwan ako sa ere na, na parang hindi mo na, parang nagiging cold ka na somehow, and then, more on yung attention mo, sa friends mo na lang. Parang sa akin, sabihin natin, hindi ko naman sinasabi na gusto ko yung 100% na attention mo. What I want is just maybe 70% of attention kasi syempre we have our private life din naman kasi. So, yung gusto ko lang naman, Kevin, is bigyan mo ako ng konting attention and somehow parang learn to know what the limitation sa friends mo. Like, syempre, not all the times naman pwede kang nandyan para sa kanila. Though alam ko may business ka na lending, pero somehow, parang, syempre, hindi ko rin naman na-feel na parang inaabuso ka nila as your girlfriend. Gusto ko nasa mabuti kang kalagayan. Gusto ko yung business mo is nasa in good hands, nasa in good situation. So, yun lang. Parang, you must know what's the limitation between your friends. Yun lang po, Kuya Poy. Kevin? Ayun. Hi, Elle. Medyo di na rin tayo nakakapag-usap masyado dahil nga sa problema na to. Gusto ko lang sabihin na magsusorry ako dahil nasaktan ka. Pero kasi ganito talaga ako eh. Kumbaga pinalaki kasi ako na matulungin sa kapwa. And also, kung namamahalan ka man sa mga binibigay ko sa mga babae, huwag ka mag-alala kasi ko naman yung pinakamahal ko sa lahat. Kumbaga, lahat ng mga ipon ko para sa future din naman natin eh. Alam ko naman na lahat ng tulong ko sa kanila babalik din naman sa atin. So, siguro, yun nga, may point ka nga doon na kailangan mo ng attention. Siguro, sige, pag-usapan natin about doon. Okay ka ba doon, Elle? Okay ka doon? Yes po, Kuya Poy. Yun, mas mapag-uusapan nyo pa raw. Basahin lang natin ang ilan sa mga komento ng ating mga kapatid na nakikinig. Sabi ni Gail Enriquez, mas priority na yata ang mga kaibigan kesa kay jowa. Ayan, okay. Sabi naman ni Mario Leyva Jr., girl, wag kang magselo sa boyfriend mo. Baka naman talaga matulungin lang siya sa mga kaibigan niya. Ang isipin mo, ikaw ang nasa puso niya. Ikaw naman, Kevin, ituloy mo lang ang pagtulong. Sana magpa-feeding program ka naman someday. Oo, pwede. Pwede ba yan, Kevin? Parang itong si Kevin, kung ganyan ang gusto niya, di ba, yung sa mga charity, sige. Pero alam mo, tama yung sinasabi nitong girlfriend mo na si Elle na lagyan mo rin ng limitasyon. Lalong-lalo na, sabi mo nga, it's a business. 'Di ba? Ang business dapat tumutubo yan. Kahit pa barya-barya lang, kailangan nanganganak yan pa konti-konti. 'Di ba? Ngayon, kapag yan ay na-mismanage mo, katulad ng oras, katulad ng panahon, diyan sa nangyayari sa girlfriend mo, magtatampo ang girlfriend, pwedeng mawala siya kapag ka napikon na. Wala ka ng inspirasyon, sasabihin mo. Kaya ganyan din sa business di ba? Kapag ka hindi mo nabigyan ng tamang atensyon at lahat na lang, you are, let me just remind you, Kevin, hindi ako nakikialam sa kung ano man yung sinasabi mong ideology mo kanina o paniniwala mo na, hindi, gusto ko talaga tumulong. Yes, you can say that now dahil meron ka. But you have to take care kung ano yung meron ka ngayon. At to tell you frankly, hindi sa'yo yan. Sabi mo nga, it's a family business. Minana mo lang, kaya dapat yan ay ingatan mo rin. Hindi ko sinasabi na tablahin mo yung mga kaibigan mo na wag mong tubuan, wag mong ano. Siguro pwede mong mamenos yung tubo, pero kailangan pa ring tubuan. Kasi nga, hindi naman sa sinasabi ko, you are not the first one na tumulong, pero sa bandang huli, binigay mo na, alam mo yung kasabihan, na ibinigay mo na nga yung kanang kamay mo, gusto pang kunin yung kaliwa. May mga ganyan kasi tayo mga kaibigan. Okay? May na-meet ka na ganyan, Kevin, sa mga pagtulong mo? Opo, Diba? majority po.
Actually, see? ang mga lalaki, minsan. Okay, lalaki, babae, regardless of the gender. 'Di ba? Meron yung mga hihingi sa'yo ng tulong ang bait-bait kapag ka natutulungan mo sila. Minsan mong tanggihan, sisiraan ka pa. 'Di ba? Ganoon 'yun eh. Kaya you have to take care yung tao na nagtitiwala sa'yo. Katulad ni Elle. Ang inihingi niya lang naman sa'yo atensyon. Ang inihingi niya lang naman sa'yo ay panahon. 'Di ba? At yung pag-iingat nga rin diyan sa hanap buhay mo na minamanage mo. Okay? Sabi mo para sa future nyo, hindi pwedeng porke kaibigan, papautang ka ng walang tubo. Oo, hindi pwede yung ganun, ano? Ayan, syempre meron pang isang mensahe dito. Pakisabi kay El, may business din ako na lending, konti lang ang friends ko. From Jose ng Binyan. Si Direk Joey. Ano, gusto mo na ba lumipat ng ano? Ay, hindi pala. Andito pa pala si Kevin. Kevin, alagaan mo si El. Di ba concerned siya sa'yo? Hindi lang, I think El, hindi lang naman sa relationship, ano? Pati doon sa kung ano man yung pinagkakakitaan nitong si Kevin. Tama ba? El? Yes po, Kuya Poy. Oo, baka kasi naaabuso ka na rin ng mga kaibigan mo. Ha, Kevin? You be careful. Okay? You be careful. Okay po. Okay. Ayan. So, ngayon, ano na ba ang heart decision ninyo, Elle and Kevin? Sa akin po, Letter E po. sige. Letter E. Oh, save by the bell, Oh, approve na approve. Pasok na pasok pa rin. Elle, naniniwala ka naman na may kapasidad na magbago itong si Kevin? Makapag-adjust? Yes po. Oo, kaya nga approve na approve. Ikaw ba, Kevin, are you willing naman na mag-adjust din? Opo, Kuya Poy, dahil mahal na mahal ko po yan si El. Pupunta po kami ng Europe. Sige po, approve. Wow! Uy! Sa plano po kami. Teka, uy! Ba't hindi tayo maging friends, Kevin? Oo, at El. Oo, baka pwede naman may pabibili lang ako ron eh. Oo, pero Okay. kanina nga may narinig ako, masyado mahal daw yung mga pinamimigay mo mga regalo para sa mga kaibigan mo. Eh, ano bang bibigay mo kay El? Bumabawi po. Ayan na, yung... Oh, Basta po, Kuya Poy, aasahan niya po yan na babawi ako. yeah. Lahat po ng gusto niya, bibigay ko po sa kanya. Sa Yeah. Europe. Sa Europe Yan. tour po namin. At syempre, kahit nakakakilig, nakakatuwa na mapakinggan na lahat ng gusto mo, ibibigay ko, wag lang natin ilimit yon doon sa mga material na bagay. Kailangan ni Elle, yung oras mo, yung presensya mo, yung atensyon mo. Ibigay mo rin sana yun sa kanya. 'Di ba? Yun. That's the key, Kevin. Oo, na hindi matatapalan ng kwarta. Okay? Ayan, Elle, Kevin, Thank you po. maraming salamat sa inyo.